Hello everybody! Welcome to my channel! Kamusta na po kayo? Kamusta na rin po kami? Okay naman po kami ngayon. Kahit kanina may nagpalipad na naman ng bomba at maraming bomba yon. Dalawang sirena po ang narinig namin. Dalawa or tatlo. Nasa kataasan ako ng hotel. Tumakbo ako sa 11th floor. But anyway, ang ikikwento ko sa inyo ay isang napakagandang kwento. Kahanga-hanga ang kanyang magiging matapang. Isang bayani natin na masasabi na totoong bayani. At ito ay tungkol dun sa mga naging biktima ng Hamas ng mga Pilipinong caregiver. Yung iba namatay at merong nakaligtas. At yung nakaligtas na yon ay siya ang nagpatunay na ang mga Filipino caregiver ay talagang maaasahan sa panahon ng mga katulad nitong digmaan. But anyway, napanood ko po sa isang vlog ng American Jewish Committee ang tungkol sa isang Pilipina na naging bayani sapagkat na pinagtanggol niya yung kanyang inaalagaan na 95 years old na Israeli. Na isinalba niya sa pamamagitan ng natitira niyang ipon kapalit ng kaligtasan nilang dalawa. But anyway, this is siya and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Bago ko po ikwento sa inyo ang tungkol dun sa story ng isang Pilipina na nagtanggol sa isang 95 years old. Shoutout po muna sa lahat ng caregiver dito sa Israel. At yung mga naging kasama ko dito na pumunta dati, last year, sila Raquel, Ira, Donna, kalimutan ko na ibang mga pangalan nila. Miss Minchin, si Marian. Marami po silang pumupunta dito sa bahay. Hindi ko na po sila Jenny. Isa-isa. Kasi ganun ako eh. Pag natatagalan na hindi pumupunta, minsan nakakalimutan ko yung name. Pag nakita ko lang saka ko maaalala. Yun, tsaka sila Danita. Yun. Kumusta na sila kaya? Ang nakita ko lang ay ng personal ay si Ira. Nakita ko siya sa dito, hinatid niya. Kinikemo yung kanyang alaga. Yun. Shoutout po sa lahat ng caregiver at sa DMW at sa lahat ng Pilipino OFW dito sa Israel. Mabuhay po tayong lahat and let's continue praying. Anyway, please watch this. Hello po. Ang sinasabi ko sa inyo na isang bayani ay isa sa mga naging bayani ng mga caregiver dito sa Israel na nagtanggol sa kanilang mga amo. Yung iba'y namatay, yung iba nabuhay. Sa iba-ibang pamamaraan para mabuhay. Pero yung iba talagang hindi na pinalampas ng Hamas, pinatay din. Sabi kasi ng kaibigan ko, kapag sinabi ng Hamas na tumakbo ka na at iwanan mo na yung alaga mo, mabubuhay ka pa. Pero pag hindi ka tumakbo, isa ka sa papatayin. Ganun din yung nangyari doon sa isa kaya pinatay. Nakakaawa, syempre. Parang ano na yun eh, attach mo na. Parang kapamilya mo iwanan mo, papatayin. Siyempre, di ba? Hindi mo matitiis yun na ganon, talikuran. Itong kikwento ko sa inyo ay si Camille. Bali, buhat pa sila sa kibbutz. At nangyari yun noong October 7. Nung narinig ni Camille na ang malalakas na bomba, tumakbo sila ng kanyang alaga. Dinala niya
tumakbo siya kasama yung alaga doon sa shelter. Ngayon, dali-dali niyang isinara ang pinto, bintana, pero makalipas ang 45 minutes, pumunta doon yung Hamas sa shelter na yon, sa bomb shelter. At nakiusap si Camille na, "Huwag mo kaming patayin. Huwag mong patayin ang matandang ito. Kasi wala itong kinalaman dyan sa mga kaguluhan na yan. Matanda na siya." Ang pangalan po nung Israeli na matanda ay Nitsa. Ayon po dun sa American Jewish Committee vlogger. At sa pamamagitan po ng pera na naipon ni Camille na gagamitin niyang pamasahe papuntang Pilipinas, ibinigay po niya lahat yon kapalit ng kaligtasan nilang dalawa. Di ba nakakayak? Kung sa atin pa yon, di ba, mapapatay talaga. Gaano katapang niyang hinarap yun sa oras ng ganong mga panahon na pinapatay ng mga tao doon. Yun yung sinasabi sa Bible na be strong and brave. Kaya kung magiging weak ka, maaaring mamatay ka. Weak, strong, brave, and wise. Dagdagan natin ng wise. Kasi di ba, maging matalino. Huwag maging mangmang. Ang sinabi ni Camille, ibibigay ko ang perang ito kapalit ng kaligtasan namin. Huwag mo kaming patayin. Yun, umalis yung Hamas. Iniwanan sila na hindi sila pinatay. At makalipas ang 2 oras at kalahati, dumating yung mga security forces para iligtas sila at escortan na makalayo na dun sa lugar na yon. Kaya saludo po ako kay Camille sa kanyang katapangan at pagiging bayani. Yung plano niyang umuwi ng Pinas, hindi niya itinuloy dahil sa ganitong sitwasyon, mas kailangan ng care ng kanyang inaalagaan. Hindi niya kayang iwanan yung kanyang inaalagaan at sa mga ganitong sitwasyon na may kaguluhan, hindi niya kayang iwanan yung kanyang alaga. Alam niyo po ba yung attachment ng isang caregiver sa isang inaalagaan? Kapag lalo na kung matagal na yung samahan nyo, mahuhulog na rin yung loob mo. Lalo na siguro kung maganda yung samahan nila. Kaya doon, ibig sabihin, hindi kayang pagpalit ni Camille sa pera. Kumbaga, iligtas ko, ayokong ibigay yung pera, bayaan mo na akong makatakas, bayaan mo na yung alaga ko. Hindi, binigay niya yun. Yun na yung kanyang ipon, binigay niya 1,500 NIS. So, yun na to. Huwag mo kaming patayin. Diba? Kahanga-hanga po yung ginawa niya. At nakaka-proud bilang isang Pilipina, bilang isang OFW na narito sa bansang Israel. Kami rin naman po, o karamihan din naman, kung baga, hindi lang sa pagligtas ng buhay, yung mga nananatili pa rin hanggang ngayon ay isang bayani na hindi nagplano na umuwi. Karamihan ayaw umuwi. Kasi nga syempre mahirap yung buhay sa atin. Pero yung kay Camille iba, ayaw niyang umuwi para doon sa matandang inaalagaan niya. Yung kalagayan, hindi yun dahil doon sa pera lang, kundi doon sa kalagayan ng matandang inaalagaan niya. Mabuhay po ang mga caregiver dito sa Israel at shoutout sa lahat ng hotel workers dito sa Israel. At alam ko yung sakripisyo din namin dito sa hotel namin, shoutout sa mga kasama ko, nakakapagod. Nakakapagod din kasi syempre kami nag-aasikaso sa mga nagtatanggol sa bansang ito. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Basta alam niyo na kung sino yung nagtatanggol sa bansa, mga nagtatanggol sa bansang ito na may mga dalang armas. Kami yung nagsisilbi sa kanila, nag-aayos ng kanilang tulugan, kung ano yung mga kailangan nila. Nakakapagod, pero mawawala ang pagod mo pag makikita mo na kung ano yung ginagawa nila na mas mahirap pala kaysa ginagawa ng isang hotel housekeeper. And anyway, thank you for watching and please continue subscribe this channel and para masubaybayan nyo ang aming totoong buhay dito sa Israel. Bye-bye!